Magandang araw. At ito po ang ating talk for today in connection po sa ating ministry fair. Fit to serve, called, capable, commissioned, committed. At nararapat na maglingkod. Tinawag, may kakayanan, may atas, at bigay. So yan po yung ating pag-uusapan, fit to serve, called, capable, commissioned, committed. Ito po yung ating pag-uusapan at we will differentiate dito ang tatlong mahalagang words with regards sa kung ano yung ating gagawin after tayo ay maging kabilang sa katawan ng Panginoon sa simbahan niya. At yan po yung mga terminong ministry, calling, and gift. Sa 1 Corinthians 12 verse 1, punta tayo kaagad. Now concerning spiritual gifts, brothers, I do not want you to be uninformed. Informed. At tungkol sa mga kaloob na espiritual, mga kapatid, ayaw ko na kayo hindi makaalam. Nandito si Apostle Paul na magdi-discuss dito sa tatlong chapters na magkakasunod, chapter 12, chapter 13, at saka 14, about spiritual gifts. At dahil ayaw niya na sila ay ignorante or uninformed. Karamihan ng mga believers at Christians ay hindi nila naiintindihan o wala silang alam at ito hindi derogatory kundi ito yung realidad tungkol sa mga spiritual na kaloob. Even if sinasabi na ang karamihan ng mga believers kapag pinag-uusapan na yung tungkol sa Holy Spirit at pagtanggap at yung baptism ng Holy Spirit, sinasabi nila na ang speaking in tongues ay isa lamang sa mga kaloob. Pero kapag tatanungin mo sila kung ano yung kaloob nila at ito ba ay kanilang pinapractice sa simbahan, ay hindi nila maipakita or wala silang maituro. Dahil ito ay pinaparot lang nila, inuulit lang nila na narinig nila sa kanilang simbahan at iniaral sa kanila ng kanilang mga tagapagturo. So dito ay ipapaliwanag ni Apostol Pablo yung iba't ibang mga kaloob. Hindi na natin pupuntahan dahil sa oras yung iba't ibang kaloob, pero you can check for yourself sa 1 Corinthians 12. Mababasa natin yan sa Romans chapter 12. Sa Ephesians chapter 4, okay, mababasa natin doon. At saka sa 1 Peter. Okay, 1 Peter chapter 4, kung hindi ako nagkakamali. So, mababasa natin doon yung mga kaloob na yan. So, at meron pang iba, pero yun yung mga basic at mga mahalagang mga kaloob na ibinibigay ng Panginoon o pinapayagan niya na mangyari sa kanyang simbahan. So, mahirap na hindi tayo informed about spiritual gifts kasi mahalaga silang sangkap ng ating simbahan, ng ating ministry at ng pagpapatuloy na kalusugan ng mga Christians at ng mga believers sa loob ng simbahan natin. So, mahalaga din ito sa ating ministry kasi magagamit natin itong mga kaloob na ito at iba pa. Pero dito sa ating discussion, let us just say na yung tatlong mga gagawin ng isang taong ligtas, yung kanyang kaloob o gifts, yung kanyang ministry or service, at yung kanyang pagkatawag or calling ay pare-pareho silang gifts o kaloob sila, ibinigay sila ng Panginoon na walang bayad at pinahintulutan tayo na i-practice sila sa maraming mga tao. Tayo ay privileged na mabigyan ng pagkakataon na katulad nito. Sa 1 Corinthians 12 verse 4 to 6, sabi niya nito na there are varieties of gifts but the same Spirit, and there are varieties of service or ministries but the same Lord, and there are varieties of activities or manifestations but it is the same God who empowers them all in everyone. At ito'y meron ng iba-iba na sinabi ni Apostol Pablo na gagawin na task ng bawat ligtas sa kanyang katawan. Meron daw iba-ibang kaloob, charisma. Ayan yung Greek term niya. At merong iba't ibang mga paglilingkod. Okay, yung ministry or service, diakonaya ang tawag diyan. At yung activities or manifestations, may kinalaman yan sa power. At ito na yung iba't ibang mga gagawin ng
isang Christian. So, iba-iba yung ating mga nakaabang na gagawin kapag tayo ay naligtas na sa katawan at sa ministry ng Panginoon. Kaya nga mahalaga na ma-identify natin saan tayo kabilang, ano yung mga kaloob na meron tayo at kakayahan na meron tayo, at hindi lamang yung gusto natin upang tayo ay maging akma, 'di ba, sa katawan at maging akma sa gawain. Sa 1 Corinthians 12 verse 7, to each is given the manifestation of the Spirit for the common good. At lahat daw ay ibinigay yung kapahayagan ng Espiritu, yung mga gawain na ito na lalabas, yung mga kakayahan, yung mga kaloob na ito na lalabas para sa kabutihan ng lahat, para sa kapakanan ng lahat. So, hindi lamang ito para sa kapakanan ng tumanggap, kundi ito ay paglilingkod niya. Kapag meron tayong manifestation of the Spirit, kapag meron tayong gifts of the Spirit, kapag meron tayong callings, ministries, meron tayong gifts, meron tayong manifestations, ay hindi para sa atin ito na pakinabangan, kundi para sa lahat. Ito ay pinaglilingkod. Hindi ito sinusolo, ito ay para sa kapakanan ng lahat sa kalulatian ng Panginoon na nagbigay sa atin. Para sa kalulatian ng Diyos, para sa kalusugan ng simbahan, at para sa gawain ng kanyang pagliligtas. So una sa ating discussion, yung gift, ministry, and calling, ay yung gift o kaloob. Ito ay empowerment. Ito ay pagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang tayo ay makagawa ng mga wonders and signs na ito. Okay, so yung unang-una na kaloob na tinatanggap natin ay siyempre yung kaloob ng banal na Espiritu. At tayo ay tumanggap nito, di ba? At kaloob ng kapatawaran, kaloob ng Panginoong Hesus, ng kanyang kamatayan sa krus. Lahat ng ito ay gift, charisma. Hindi natin ito pinagtrabahuhan. Pero kapag tayo ay nagiging Christian na, tayo ay meron pang iba't ibang mga kaloob. At una sa mga kaloob na yan ay yung sign gift of speaking in tongues. At yan yung ating makikitang unang-una na nangyayari at ibinibigay na kaloob. Ito ay pagbibigay kakayahan na makagawa sa isang mahimala at makapangyarihang paraan sa tulong ng banal na Espiritong tinatanggap ng mga tao. Maraming iba-iba na kaloob katulad ng binanggit ko sa 1 Corinthians chapter 12, Romans 12, ulitin ko ulit, Ephesians chapter 4 at 1 Peter, either 3 or 4. Mababasa natin yon, verse 11. So, ano ang kaloob or gift? It's a specific Holy Spirit-given ability or capacity to serve effectively. Ito ay particular na abilidad o kakayahan na ibinigay ng banal na Espiritu upang makapaglingkod tayo ng mas maayos. Okay, it's a tool or empowerment. Isa siyang kasangkapan o kakayahan God provides to accomplish your ministry and live out your calling. Upang binigay ng Diyos ito, okay, isa siyang kasangkapan o isa siyang kakayahan na binigay ng Diyos upang magawa natin ang ating ministeryo o ating may pamuhay yung ating pagkatawag. Okay? Ito ay binibigay to equip believers for works of service. Okay? Ito ay binibigay upang bigyang kakayahan ang mga mananampalataya, siyempre puspos ng banal na Espiritu, para sa kanilang gawain sa paglilingkod. To strengthen the church, palakasin ang simbahan, and to glorify God through effective supernatural contribution. At luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng isang epektibo at supernatural, okay, na paggawa, okay, na ating ibinibigay sa simbahan. So, ito ay supernatural. Ito ay empowerment mula sa God upang tayo maging epektibo, upang tayo makagawa, upang ating matapos, ating may pamuhay yung ating ministeryo at pagkatawag. Yan yung kaloob. Okay? Yung unang-unang kaloob natin ay speaking in tongues. At paano natin masasabi na yan ay para sa kapakanan ng iba kapag ito ay na-i-interpret. At isang malaking usapan yan, di ba, na na-i-interpret po yung speaking in tongues kapag ito ay ine-exercise within the church. At yung sinasabi ni Apostle Paul ay
2 or 3. Kaya hindi lahat yung gift of tongues. Kasi 2 or 3 ang kinakailangan magbigay at merong interpretation. Pero tayong lahat ay binibigyan ng kakayahan na makapagsalita ng iba't ibang wika dahil kapag pinapractice ito ay kapakinabangan nating personal. Okay, upang tayo makatawag sa Panginoon sa komunikasyon na kanyang ibinigay sa atin through the sign gift of speaking in tongues. Pero panguna lang yan sa mga kaloob at meron pang iba. So, ang kaloob ay often discovered through a combination of. Paano natin malalaman yung ating kaloob bukod sa speaking in tongues kapag tayo filled ng Holy Spirit? Okay? Ito ay nadidiscover natin kasi ina-affirm ito ng iba. Okay? Halimbawa, magaling tayong magsalita at maghikayat ng mga tao. Effective tayo doon. Effective tayo na mag-witness. May mga taong effective sila sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan, pakikipag-ugnayan. 'Di ba? Na-affirm ng iba 'yan. Katulad ng speaking in tongues sa Acts 2 verse 33. 'Di ba? Yung pagbaba ng Espiritu Santo nung napuspos sila, ito ay nakikita at naririnig ng iba. So yung gift na yon, yung sign gift na yon ng speaking in tongues ay affirmed by others. Number 2, inner confirmation and joy when using the ability. Kapag ginagamit mo yung abilidad, yung kaloob na ito na meron ka, okay, either ito ay gift of encouragement, either ito ay gift of giving or generosity, either ito ay teaching, kasi mga gifts po yan sa Romans chapter 12. Okay, nagkakaroon ka ng nagkakaroon ka ng kasayahan habang ginagawa mo. At ikaw mismo alam mo na kayang-kaya mong gawin yung mga bagay na ito. Lalong-lalo na, 'di ba, na hindi mo naman ito ginagawa dati. 'Di ba? Nangyari ito dahil ikaw ay naligtas ng Panginoon. Number 3, fruitfulness and effectiveness when you exercise this gift. Ikaw ay mabunga dito at ikaw ay epektibo kapag iyong isinasagawa. Kaya alam mo na meron kang gift na ito. So, hindi siya basta-basta na nangyayari katulad ng gift of tongues or speaking in tongues. Ito ay nangyayari dahil sa or in a period of time. Okay? At affirm siya ng iba. At ito ay effective na ginagawa mo eventually. Okay? Meron kang ganitong kakayahan na hindi nawala ka nito dati. Okay? Alam mong gift 'yon kasi wala ka nito dati. Ito ay empowered by God, by the Holy Spirit sa iyo. Okay? Hindi ito galing sa iyo. Hindi ito yung mga kakayahan mo bago ka maligtas, ha? Kapag teacher ka bago ka maligtas, hindi teaching automatically yung gift mo. Okay? Or encouragement automatically yung iyong gift. Kasi meron ka na nun dati. Okay? Meron ka na nun dati. Yung gift of the Holy Spirit ay Holy Spirit given nung binigay sa iyo yung Holy Spirit, nung tinanggap mo yung Holy Spirit. Merong gifts na kaakibat yun. So 1 Corinthians 12 verse 11. All these are empowered by one and the same Spirit who apportions to each one individually as He wills. Ang lahat ng mga kakayahan na ito ay sa pamamagitan ng nag-iisang espiritu, sabi niya, na nagbibigay sa bawat isa ng kanyang minarapat. So binibigyan niya yung bawat isa ayon sa kanyang minagaling o ayon sa kanyang kagustuhan. So you are empowered kapag ikaw ay gifted by the Holy Spirit. He chose you. Okay, hindi ito pinipili natin. Pwede tayong mag-pray at pwede tayong humingi ng gift nito. But again, yung Holy Spirit yung nagbibigay ng kaloob. Sa 1 Corinthians 14 verse 3, for example, yung gift of prophesying. On the other hand, sabi niya, the one who prophesies speaks to people for their upbuilding, and encouragement and consolation. Okay? So, ito ay yung prophecy na yung ginagawa sa loob ng church at pinapractice natin na mayroong 2 o 3 na nagbibigay ng prophecy. Sabi niya, this is for upbuilding, encouragement, consolation. Pagpapatibay, panghihikayat at pang-aaliw. Yan yung ginagawa niya. Diba? Mga positive lahat yung ginagawa niya. Diba? Not necessarily warning ang prophecy. Diba? Kundi upbuilding, pagpapatibay, encouragement, panghihikayat, consolation, pang-aaliw. At kinakailangan nating mapagtibay. Minsan weak tayo, na ini-encourage kasi minsan discouraged tayo, disappointed tayo. O kaya naman dapat aliwin kasi nalulungkot tayo, 'di ba? At kinakailangan i-practice yung prophecy. At pwede raw tayo makapag-prophesy lahat
pero hindi sabay-sabay obviously. 'Di ba? So, meron tayong ganung kakayahan, right there and then ibinibigay ng Holy Spirit sa atin. 'Di ba? So, maaring ikaw sa susunod na linggo, kapag gugustuhin mo, tahakbang ka, pero sa susunod iba naman. Kasi yung banal na Espiritu yung nagbibigay ang Panginoon natin. Okay, so examples ng mga gifts, bukod doon, si Apostol Pablo had the gift of apostleship. Okay, apostol siya. Siya ay sinugo. Teaching, pagtuturo. Magaling siya magturo. Kung mababasa natin yung kanyang mga sinulat, 'di ba? Mula sa Roma, 'di ba, hanggang sa Hebrews or Philemon ba, kung hindi ako nagkakamali, 'di ba? At kaya din niya mag-prophecy si Apostle Paul. Okay? He used these gifts in various ministries. Ginamit niya itong mga kaloob na ito sa iba't ibang mga gawain. Church planting, missionary journeys, letter writing. So nagsulat siya ng mga liham, 'di ba? Nagamit niya yung kanyang mga kaalaman. Meron siyang gift of words of wisdom, gift of word of knowledge si Apostle Paul. At nagagamit niya ito sa kanyang letter writing. Meron din siya ng evangelistic na gift kasi siya ay nagmisyon. Nagpundar din siya ng maraming simbahan. Kaya meron din siyang church planting gift. O kaya naman, pwede din siyang magpastor. Si Apostol Pablo. Pangalawa ay si Philip, the evangelist, sa Acts chapter 8. Okay, bago siya maging evangelist, nangaral siya doon, siya ay diakono, siya ay tagapagsilbi lang sa loob ng simbahan. Pagsilbihan yung mga tao kapag kumakain sila. So Philip the Evangelist sa Acts 8 verse 5 to 6 had the evident gift of evangelism kasi nag-evangelize siya sa Samaria, which he exercised in the ministry of preaching in Samaria unto the Ethiopian eunuch. Diba? Meron din siyang gift ng tila baga, gift of miracles kasi may mga na-heal doon. Pero nag-preach siya doon at nagpabaptize yung mga tao. Even the Ethiopian eunuch, diba, sa dulo ng chapter 8 ng Acts ay kanyang pinangaralan at siya ay nabautismuhan doon. So, yan yung mga specific examples. Siyempre, madami pa, di ba, yung mga maraming may mga kaloob. Si Timothy, mayroon siyang apostleship, pastorship, ganun din si Epaphroditus, at iba pa. Sa inyong mga examples ng gifts, maraming iba't ibang gifts katulad ng sinasabi ko sa Romans 12, sa 1 Corinthians 12, Ephesians chapter 4 at 1 Peter chapter 3 or 4. Sa 1 Peter 4, ito pala yun, verse 10 hanggang 11, as each has received the gift, use it to serve one another. Diba? Habang binigyan ng lahat o bawat isa ng kaloob, ay gamitin ito upang maglingkod sa isa't isa. So, use it to serve others. Okay? As good stewards of God's varied grace. Bilang mga mabubuting kaloob ng mga iba't ibang biyaya ng Diyos. Whoever speaks, kung sino man yung tagapagsalita, magsalita siyang katulad ng salita ng Diyos. Okay? Whoever serves, as the one who serves by the strength that God supplies. 'Di ba? Ang sino mang maglingkod, 'di ba? Binigyan siya ng kakayahan o kaloob ng paglilingkod. So dalawa lang 'yan, speaking and serving gifts. Okay, speaking and serving gifts. So, yung mga halimbawa ng speaking gifts ay gift of tongues, gift of interpretation of tongues and prophecy, word of wisdom, word of knowledge, mga ganyan. Yung service naman ay yung miracles, yung healings, okay? Yung administration, yung teaching, etc., etc. As the one who serves by the strength of God, sa tulong ng lakas ng Diyos at ng salita ng Diyos, in order that in everything, God may be glorified. Upang sa lahat ng ito, ang Diyos ay maluwalhati sa pamamagitan ni Jesucristo. To Him belong glory and dominion forever and ever. Amen. Para sa kalulatian ng Diyos, for God to be glorified. Itong mga iba't ibang mga kaloob na ito. Yung susunod ay ministry or service, paglilingkod. Ang ibig sabihin ng ministry, paglilingkod. So kanina, yung gift ay empowerment, ministry as service. Okay, diakonia. Specific area of responsibility ito or a field of work where you apply your gifts and calling. Okay, mga lugar ng responsibilidad dito o kaya gawain na iyong nagagamit ang iyong mga kaloob at ang iyong pagkatawag. So yun yung mga pagkakaiba nila. So, where and what
the what of your service, the where and the what of your service. So, ano saan at yung ano yung iyong paglilingkod, 'di ba? So, ito yung inuuri nito. Ano ba yung ano mo at ano at saan yung iyong paglilingkod. Often there are needs you meet or rules you fulfill. Okay? Mga iba't ibang mga pangangailangan sila na natutugunan mo o kaya naman mga papel na iyong nagagawa. Okay, mga nagagawa mo na. Okay? Mga mga kayang-kaya mong punan na mga pangangailangan ito. Okay? So siguro ito ay pagkanta, pagtugtog, ito ay paglilinis, ito ay pag-aalaga ng mga bata, ito ay pagtuturo ng mga bata, ito ay pagbabantay at iba pa. Become evident through open doors of opportunity. Ito ay nagiging litaw kapag meron nang nakabukas na mga oportunidad, recognized needs you are passionate about. O kaya naman alam na alam mong mga pangangailangan na gustong-gusto mo ring gawin. So kapag may mga lumalabas na ganoon, 'di ba, na mga pagkakataon, nandun ka, may nagtawag ng volunteer, halimbawa na mag-usher, gustong-gusto mo na mag-greet ng mga tao, gustong-gusto mo na maging masaya yung mga taong papasok at gustong-gusto mo silang i-greet ng nakangiti ka, nakatawa ka, 'di ba? At punong-puno ka ng buhay. At yun yung gustong-gusto mo. So pag pumunta ka doon, that's your ministry. Mga kaya mong gawin at mga roles na pwede mong gampanan. And invitations from others. O inimbita ka sa isang kalagayan, halimbawa, o sa isang gawain. Dahil nakikita nila na kaya mo siguro. 'Di ba? Minsan tinatawag kang mag-talk, binibigyan ka ng pagkakataong mag-testimony, binibigyan ka ng pagkakataon na magbigay o mag-share ng iyong blessing. Pero minsan inaayawan natin at ito'y mga doors of opportunities for ministry. Kasi ang ibig sabihin ng ministry is service. Diba? Paggawa, paglilingkod. Halimbawa, tinawag ka sa Sunday school, hindi mo alam, first time mo kung sakali, nag-a-assist ka lang doon, tapos eventually, gustong-gusto mo pala ng mga bata. Eventually, gustong-gusto mo palang magturo. Eventually, kayang-kaya mo pala sila na papaniwalain. May kakayahan ka na paniwalaan nila kung sakali sa pagtuturo mo. Ang alam ko ay merong iba't ibang mga present ministries at gawain yung simbahan natin. Kaya meron tayong ministry fair. At naghahanap tayo ng mga magbubuluntaryo na sa palagi nila meron silang kakayahan, kagustuhan, o may udyok ang Panginoon para sa mga doors of opportunity of services na meron tayo mamaya o kaya ngayong araw na ito sa ating ministry fair. Sa Acts 1 verse 25, to take the place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place. Nang namatay si Judas bilang ikalabindalawang apostol, pinalitan siya ni Matayas. Okay, ni Matayas. At si Matayas ay ang pumulit kay Judas, si Matyas. Pero tinatawag dito na siya ay lulugar sa ministeryo ni Judas at pagka-apostol ni Judas. So, ang apostleship is a ministry. Ministeryo ang pagiging apostol, 'di ba? At yung mga kaloob ng pagtuturo nandyan sa apostleship. Okay? So ang ministry ay apostleship, pwedeng maging ministry yan kasi magtuturo ka, kasi ikaw ay mangi-encourage at iba pa. 1 Timothy 1 verse 12. Sabi ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang sariling ministeryo, I thank Him who has given me strength, si God yan, si Jesus. Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful. He considered me faithful, sabi niya, appointing me to the ministry. It is the Lord who appoints us sa ministry ng simbahan. Sa paanong paraan? Kasi nakikita natin yung need. Nakikita natin yung role na walang gumagawa. Yung task na walang gumagawa. Diba? At minsan yun yung heart natin. At minsan tayo ay nabibigatan kasi hindi nangyayari yung bagay na yun sa isang mabuting paraan. Baka yun yung ministry na tinatawag sa iyo ng Panginoon. Katulad ni Apostol Pablo. Pero you have to be faithful para mabigyan ka ng ministry. Faithful saan? Sa pagkatawag na meron ka. At mamaya makikita natin kung ano yun sa kaligtasan na meron ka.
'Di ba? You will be a disciple first to be an apostle. Okay? So, faithful ka muna. Kaya appoint sa isang ministry. At ang ministry ay, yun yung magpapatuloy na ginagawa mo. Ginagawa mo na ngayon. May ministry ka na ngayon. 'Di ba? Kung ano man yung ginagawa mo sa simbahan. Pero pwedeng maging tiyak ka sa ministry na meron ka. Okay? Kasi nga, ayon dun sa mga nabanggit natin kanina. Sa Acts 6 verse 4, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Ito yung ginawa ng mga apostol nung nagkaroon ng pangangailangan ng isa na namang ministry or service na hindi na nila magagawa. 'Di ba? Yung pagdi-distribute ng pagkain. Pero sabi nila, we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. So isang paglilingkod ang pagtutok. Hindi lamang pag-share ng isa, dalawang verses, isa, dalawang beses, kundi yung bawat linggo, ikaw ay nagbi-minister ng word, nagpi-preach ka o nagtuturo ka, that's a ministry. Yung palagi mong ginagawa, 'di ba? Pag ikaw ay kumakanta, that's a ministry. 'Di ba? Kapag ikaw ay gumagawa ng anumang gawain sa simbahan na palagi mong ginagawa, it's your ministry. Colossians 4 verse 17, and say to Archippus, see that you fulfill the ministry that you have received in the Lord. Pero kapag meron kang ministeryo, dapat magpatuloy ka na ginagampanan nito. Kasi kapag hindi mo gagampanan yan, walang gagawang iba. Not unless mabitawan mo siya at si Lord ay magbibigay ng iba naman sa iba. O ibibigay niya yan sa iba kung sakali. Fulfill the ministry that you have received in the Lord. Habang ikaw ay nasa Panginoon, di ba, may ministry ka in the Lord. Fulfill that ministry kapag nakatanggap ka ng ministeryo. Mahalin mo yung ginagawa mo sa simbahan. Kahit ano pa yan, it is fulfill your ministry. Kapag meron kang ministeryo, maging committed ka. Kaya nga, hindi lamang tayo called, hindi lang tayo capable, hindi lamang tayo commissioned. We are asked to be committed, to be consistent, to be continuous. 'Di ba, sa mga ministries na meron tayo, para meron pang iba na gagawa sa iba pang mga gawain. Examples ng ministries, si Tabitha, okay, na pangalan din niya ay Dorcas, sa Acts 9 verse 36 to 39. Her ministry was always doing good and helping the poor. Yan yung napansin sa kanya na palagi niyang ginagawa. Always doing good. Laging gumagawa ng mabuti. Laging tumutulong sa mahihirap. Specifically by making clothing for widows. Okay, ito yung mga practical at technical lang. Sabi niya, ang specific na ginagawa niyang paggawa ng mabuti at pagtulong sa mahirap ay nagbibigay siya sa mga balo ng kanilang mga damit. This was her tangible field of service. Ito yung kanyang gawain, ito yung task na naging magaling siya doon. Kung meron kang ginagawa, maging magaling ka sa ginagawa mo. Ikaw yung pinakamagaling na guard. Ikaw yung pinakamagaling, 'di ba, na tech. Ikaw yung pinakamagaling na lyricist. 'Di ba, walang mali-mali sa lyrics mo na ginagawa. Okay naman hindi ka na nahuhuli kapag naglilipat ka ng mga lyrics. Maging pinakamagaling ka sa ginagawa mo. Okay? Si Joseph, na ang pangalan din ay Barnabas. Ang pangalan talaga ni Barnabas ay Joseph. Actually, ang Barnabas ay kanyang palayaw. Hindi pangalan ng Barnabas. Joseph talaga yung pangalan niya. Kasi ang ibig sabihin ng Barnabas ay son of encouragement. Kasi itong si Joseph na ito ay kilala na magaling manghikayat. Nahikayat niya minsan si John Mark. 'Di ba, na ayaw nang isali ni Apostol Pablo sa mga missions kasi iniwan siya sa Pampilya ni John Mark. Pero minentor siya ni Joseph kasi siya ay son of encouragement. At na-mentor niya si John Mark at eventually siya yung nagsulat ng Mark. So, sa isang banda, ito ay ang ministry, yung always na ginagawa mo, magagaling mong gawin, napapansin nila at ikaw ay effective doon. May heart ka doon. Ano man yung ginagawa mo sa simbahan, hindi lang yung pag-attend, that's not a ministry. It's a responsibility yung pag-attend. Okay? It's a responsibility. Pero anything na ginagawa mo while you are in the fellowship, 'di ba? For the sake of others' needs and for the sake of fulfilling a role na walang gumagawa for the glory of God, that's a ministry. So, calling yung susunod, calling, it talks about identity and purpose. Ang calling ay medyo mas malawak kasi ito na yung identity mo.
Tinawag kang maging Christian, tinawag kang maging banal, tinawag kang maging witness. 'Di ba 'yun yung identity at purpose mo? 'Yan yung kapag nakita ang parang ikaw ay Christian, 'di ba? Tagasunod ka ni Jesus. That's your calling. Yung purpose mo, 'di ba? Sumunod. Yung purpose mo mag-witness, yung purpose mo mag-pray, mag-worship, that's your purpose. That's your calling. Pero meron pang iba na mga pagkatawag. An overarching, okay, invitation and purpose for your life. Ano ba yung layunin ng buhay mo? Sino ka? Bakit ka nag-i-exist? 'Di ba bakit ka nananampalataya? Bakit ka nasa simbahan? Bakit ka nagpapatuloy? 'Di ba? Ano ang dahilan? That's your calling. Tinawag ka, 'di ba, na sumunod. Tinawag ka na na maging ligtas. Pero merong dalawang uri ng pagkatawag, yung general calling at yung specific. 'Di ba? Yung general ay yun nga maligtas, manatiling ligtas, maging matuwid, 'di ba? Maging mag-witness. Okay? Kapag nagkakamali, kinakailangan mong magsisi kaagad. Okay? Ikaw ay umattend ng fellowship, mag-witness ka. Yung specific calling naman ay unique life purpose and direction. Okay? Ano yung unique na life purpose mo? Ikaw, hindi ko katulad yung calling mo. 'Di ba? Ano yung life purpose mo kung sakali? 'Di ba? Ikaw ay ang life purpose mo ay tinawag ka na maging tagakanta. Okay? At sa palagay mo 'yan yung life purpose mo. Okay? O kaya naman ikaw ay missionary. Okay? Yan yung direksyon ng buhay mo. Often discerned ang calling over time through a deep sense of conviction or oathness. Okay, paano ito nangyayari? Paano mo nakikita itong calling na ito? Ito ay napapansin, okay, nararamdaman o nakikita dahil may conviction ka dito. Na para bang nararapat maging ganun ka. Hindi ka ganun dati pero magiging ganun ka na. 'Di ba? Hindi mo gusto dati mag-witness pero mag-witness ka. Hindi mo gusto dati sumama sa missions, sumama sa mentorship, o kaya sumama sa teaching pero sasama ka na. A recurring burden or passion for a particular people or cause. Kasi nagkaroon ka ng kabigatan o nagkakaroon ka ng alab na gawin yung isang bagay o kaya punan yung isang pagkatawag o responsibilidad. Confirmation through scripture and prayer. At habang nagpipray ka, nagbabasa ka ng scriptures, parang nililid ka ni Lord sa mga scriptures tungkol doon sa passion at burden na yun. Di ba? And the affirmation of mature believers. Tas nakikita at napapansin na effective ka doon ng ibang mga mananampalataya. Hindi lang yung gusto mo lang. May conviction ka, may burden, may passion, may confirmation, may affirmation. Di ba? Meron kang ganito sa isang gawain. Okay? O kaya sa isang task. Okay? At yun yung calling mo. Hindi to katulad ng ministry lang, 'di ba, na palaging nandiyan, na ginagawa mo na. Pero ito ay aside from or pa siya, mas malaki ang calling. Okay? Dito sa calling, magagamit mo yung gifts mo at sa mga ministries na magkakaroon ka. 2 Timothy 1 verse 8, therefore do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. So ito yung sabi ni Paul kay Timothy, huwag mong ikahiya ang patutuo tungkol sa Panginoon. Sabi niya, o kaya ako na kanyang prisoner. Bilanggo ako ng Panginoon. Kasi nabilanggo si Paul dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo at pagpapakilala sa Panginoon. Pero sabi niya, but share the gospel by the power of God. 'Di ba? Sa pamamagitan ng Holy Spirit, i-share mo pa rin yung gospel. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. 'Di ba sinabi niya ito sa Romans 1 verse 16? Sabi niya, the gospel is the power of God unto salvation. Sabi niya, do not be ashamed of the gospel. Verse 9, si God who had saved us and called us. Yung nagligtas sa atin at tumawag sa atin ng isang banal na pagkatawag. Not according to our works, but according to His own purpose and grace. So ayon sa kanyang biyaya at layunin, tinawag si Apostol Pablo. Iniligtas siya at tinawag siya sa isang banal na pagkatawag. Anong pagkatawagan yon? Bago pa man magsimula yung sanglibutan, meron siyang ganitong pagkatawag. Si Apostol Pablo, pinili na siya sa isang banda na mangaral. 'Di ba? So, ito yun. Ito yung general direction ng gagampanan mo sa iyong kaligtasan.
Yan yung calling. Iniligtas ka for this calling. You're chosen for this purpose before the world began. So mas malaki yung calling. Sa 2 Timothy 1 verse 11, whereunto I am appointed the preacher, sabi niya, preacher si Apostle Paul, apostle and a teacher of the Gentiles. Hindi lamang sa mga Jews, natapos na siya sa mga Hudyo, pumunta siya sa mga Gentiles. At sikat siya sa pangalang o title na the Apostle of the Gentiles, pero siya din ay preacher, sabi niya, siya din ay teacher. 'Di ba? Siya din ay giving message sa herald, preacher, or teacher siya ng doctrines. Teacher siya ng way of life, ng conduct, etc., etc., ng faith. So yan siya, 'di ba? At kailangan yan sa kanyang calling, yung pagiging preacher, apostle, teacher. At katulad ng sinabi natin kanina, ang apostleship ay isang gift or ministry, 'di ba? Tapos doon sa apostleship nagtuturo ka. At yan si Apostle Paul. Sa gift niya, yung gift sa kanyang calling, yung gift niya sa kanyang ministry niya nandoon pare-pareho. Sa Acts 22 verse 21, and he said to me, "Go, for I will send you far away to the Gentiles." Paano gagawin niya doon? To be an apostle, preacher, and teacher sa Gentiles. 26 verse 17 to 18, delivering you from your people and from the Gentiles. Diba? So ililigtas kita sa mga Hudyo at sa mga Hintil, sabi ng Panginoon kay Apostol Pablo. Pero sa mga Hintil, to whom I am sending you to open their eyes. To the Gentiles, I am sending you, open their eyes, so that they may turn from darkness to light, from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. So ito yung overarching purpose ni Apostle Paul. Siya ay called, di ba, to open the eyes of the Gentiles. Hindi lang particular people, hindi lamang particular place, kundi lahat ng mga Gentiles na itinatawag sa kanya ng Panginoon, upang sila ay palipatin from darkness to light, from the power of Satan to God, upang sila ay tumanggap sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, forgiveness of sins, at mabigyan sila ng lugar among the sanctified by faith in Jesus. So, malaki yung kanyang gagampanan. And you bet, di ba, he accomplished all those before he died. So, yung examples, katulad ng alam natin ng calling ay si Apostle Paul. His calling was to be an apostle to the Gentiles, Romans 11:13, Galatians 1, verses 15 to 16. Siya ay apostle sa mga hintil. Tinalaga siya doon. This was his core identity and mission. Yan yung pinakabuod ng kanyang pagkatawag, ng kanyang misyon. His gifts, yung kanyang pagiging apostol at pagtuturo, mayroon siyang ganyan, di ba? At prophecy, mga gifts niya yan, empowered him to his ministries. Planting churches, writing epistles, evangelizing. Okay? So, yung gifts at saka ministries niya, sumama doon na nagamit sa kanyang pagkatawag. Si Jeremiah, di ba? Ang pagkatawag niya ay maging propeta sa mga bansa. Ganon din si Isaiah. Sabi ni Isaiah, "Here am I, send me." This defined his life, even when it was difficult. Kinakailangan niyang gampanan kahit na mahirap. Kinakailangan niyang tapusin. Di ba? Yun din yung sinasabi ni Apostle Paul sa Acts 20 verse 24, upang magawa ko yung pagkatawag na ibinigay sa akin. Acts 20:24. His gift of prophecy, si Jeremiah, was the tool for his ministry of speaking God's word to Judah, house of Judah, particular to the house of Judah. Si Jeremiah, the prophet. So, here's an apostle and a prophet. Yan yung kanilang pagkatawag. Pero napakalaki ng kanilang ginampanan sa napakalawak ng pagkatawag nila. So, kinakailangan natin ng mga gagawa. Are you fit to serve? You cannot say no kasi we are empowered by the Holy Spirit. We're not just saved by the Holy Spirit, empowered tayo. So all we have to do is to take action and step out. So start with calling, identity and purpose. Don't begin by taking a spiritual gift test. Kahit na maganda yon na mag-spiritual gift test tayo, ano ba yung gift ko, etc. Diba? At mayroong test na gagawin. Pero begin with prayer and scripture. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon pag nagpipray ka? Okay? Tanungin mo si God. Ano ba yung yung layunin mo, bakit mo ako nilikha, God? Bakit mo ako niligtas? 'Di ba? Ano yung inilalagay ni Lord na bigat sa puso mo na gawain? Okay? Tapos pansinin mo, saan ka magaling? Ano yung gustong-gusto mong gawin? Ano yung mga convictions na meron ka sa nagdaan, mga taon?
Number two, discover and develop your gifts. Empowerment, katulad ng diniscuss natin kanina. Di ba? Papahintulutan natin yung banal na espiritu na ibigay tayo at hindi lamang ibigay sa atin yung kaloob, kundi magampanan natin yung kaloob. Experiment with service. Di ba? Ano yung kaya mong gawin now? Ano yung kaya mong hakbangan na hindi mo pa nagagawa? Gusto mong gawin now? Try different roles in the church or faith community. Dun sa home groups na meron ka kapag Wednesday or Thursday or Friday. Ano yung kaya mong gawin doon? Volunteer. Pay attention to what energizes you and what others affirm you in. Diba? Ano ba yung nagpapalakas ng loob mo o malakas yung loob mo na gawin? Okay? O kaya naman, yung sinasabi nila na parang kakayahan mo kung sakali. Yan, pag-usapan natin yung Romans 12, 1 Corinthians 12, Ephesians 4:11, 1 Peter 4, verse 10 to 11. 'Di ba? Tanungin mo yung mga pinagkakatiwalaan mong kaibigan at yung pastor, yung brother in charge, 'di ba? Si Brother Alex, Brother Ish. Where do you see God's grace most evident in my life? Ano sa palagay mo? Saan kaya ako gagamitin ng Panginoon? Number 3, step into ministry. Gumawa ka na. 'Di ba? Gumawa ka na. Look for the need in front of you. Ano ba yung pangangailangan na kaya mong gawin? Your current ministry is often simply the most pressing need you can meet with the gifts you have. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon o gawain mo ngayon sa simbahan, doon mo pwedeng gamitin yung mga kaloob na meron ka. Right now, where you are. Be faithful in small things. 'Di ba? He that is faithful to the least will be faithful to much. Okay? Kung matapat ka sa maliit na kaya mong gawin ngayon with your gifts, dadami pa yan at lalaki pa yan kasi ganun din yung gagawin mo pag lumaki na. Your ministry will evolve over time, shaped by your growing understanding of your calling and gifts. Yung ministry mo lalaki, mag-iiba pa siya, 'di ba? Lalawak pa siya, dadami pa siya baka. Okay? At habang naiintindihan mo na yung pagkatawag na mayroon ka at mga kaloob na ibinigay sa iyo. Step out. 'Di ba? Practice, exercise. Yan po yung fit to serve. Tayong lahat yan, called, capable, commissioned, committed. If you are filled with the Spirit, you are fit to serve. Start serving. God bless po sa ating ministry fair. uh, Collection.